Nasa ating po linya ngayon mga kapatid ang ating po namang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Medel Aguilar. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga din po, Manong Ted at DJ Chacha. At magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Salamat sa panahon, Colonel. Sir, ano ho ang kwento ho dito? Dito po sa ating successful na resupply mission, dahil ang sinasabi ho ng China sa kanilang official statement, pinayagan daw po ang matiwasay na resupply mission kasi wala tayong dalang construction materials. Naging matagumpay po ang ating mission dahil po sa pagkakaisa nating lahat. Ito po ay isang mataas na pressure na palagay ko ay hindi nakaya ng China dahil sa tinanggap na condemnation nila, hindi lang naman mula sa ating mga Pilipino, kundi pati na rin po sa ibang community. Kasi po dito po sa official statement po ng National Security Council at ng AFP, sinasabi po na kahit na nagkaroon pa rin ng panghaharas sa ating pong mga barko na naghatid nga ng supply, na ipagpatuloy natin ng matiwasay ang resupply mission. Panghaharas nangyari pa rin po ito. Ano hong klaseng pangharas po naman, Colonel? Usually po ito yung shadowing operations nila, yung sinusundan tayo. Then yung pagkakaroon po ng mga maneuver na biglang magkukross sa harap mo. Then mismo yung pagposisyon ng mga barko para hadlangan yung dinadaanan mo. Mm-hmm. So yun po yung mga nangyaring paghaharas. Although nakita po namin sa isang video na nag-activate sila ng water cannon pero hindi naman nila ito itinutok. Nakatutok naman ito sa baba. So, yun po ang nakita namin na nangyari. Alam naman natin kung ano ang epekto sa kanila. Ayaw din nila na ma-isolate sila na parang wala na silang kakampi. Dahil so yung nakaraan pong August 5 incident, nakita natin kung gaano kalakas yung condemnation sa kanila ng maraming bansa. Dahil alam naman natin na hindi tama ang kanilang ginawa at ito ay nagkaroon ng tensyon at the same time nalagay po sa panganib yung ating mga kasamahan. Opo. Meron pong daw na mga Navy vessel ng Pilipinas na bumuntot din sa ating pong supply mission. Ito ho ba ay pangkaraniwan na ginagawa na po natin dati? O ito ho ay bago lamang po natin na mga aktibidad para ho sa escort ng ating mga kinomisyon na mga bangka na maghahatid ng supply? Palagi naman po tayong may nakadeploy na Navy vessel na tumitingin sa nangyayari. Hindi lang sila ganun kalapit tulad ng Coast Guard na direktang nag-e-escort sa ating mga supply vessels. Mm-hmm. Opo, so ito ho ay standard, kumbaga po, Colonel? Opo, kasi po Navy operation po ito, yung resupply mission. Mm-hmm. Opo. Ito pong ginagawa nating resupply mission, ang informasyon po na lumabas, as you know, ay merong inside information ang China kung kailan tayo maghahatid. Kaya lagi silang nakaabang doon. Kumpirmado ho ba ito? Wala, sila po ang nagsasabi niyan kung meron silang mga informants. Sa atin naman is wala naman silang business talaga na gumawa ng action doon sa Seoul o sa paligid noon kasi nga ito ay pinaglalaban natin na within our exclusive economic zone. Opo. Ito hong Chinese Coast Guard doon sa area po ng Ayungin, permanente na po sila doon. Meron ho bang doon na ho din naka-angkla na hindi na ho halos gumagalaw na Chinese militia vessel? Wala naman po na naka-angkla na talagang doon na nag-i-stay. May paikot-ikot. Pero ang tinitingnan natin is yung kanilang inagaw na mischief reef kung saan doon sila nagtayo ng mga facilities para sa kanilang mga barko. Opo. Pero itong ginawa na pagbubuntot ng China nitong ating resupply mission, may kasama ho ba itong mga radio challenge na naman? Meron din po. May mga usual na radio challenge. Pero
Hindi naman, nuisance naman yan, ganyan, kasi wala namang basis yung mga radio challenge na yan. Opo. Opo. May tanong lang po si Chacha, bago po lang ako magtanong po ng isa pang importanteng bagay. Go ahead, Sham. Yes po. Colonel, kumpirmado po ba kung nabomba po ba ulit ng water cannon yung pong ito pong barko na maghahatid ng supply dito po sa BRP Sierra Madre? Ayon po sa video na nakita ko kahapon, nag-activate sila ng water cannon. Pero ang naka-point po ito pababa. So hindi directly dun sa ship? O hindi naman po nila itinotok. Oo. Yung po ang nakita ko sa video so, na ginawa nila. Ibig sabihin may pambobomba pa rin po, yun nga lang, hindi direktang nakatutok dun sa barko natin. Kung yung video yung titingnan natin, hindi po accurate na pambobomba yon. Pwede siguro pananakot yon. Pero yung mga ganun po ba, pagka yung last time po kasi nangyari ito, di ba, nung kailan lang. Ngayon, ganun pa rin, may pambobomba pa rin po ng tubig. Ano po ba ang susunod ninyong hakbang sa next resupply mission kung maulit pa yung pangwa-water cannon nila? Hindi ko po kinoconsider na pagbobomba ng water cannon yon. Kasi una, parang inactivate lang nila, pinaandar, then nakatutok sa ibaba. Then wala naman talagang akong nakita na itinotok yun. So kung ako tatanungin niyo po, parang pananakot po yun. Yun po bang gano'n na ginagawa nila sa atin na pananakot? Hindi po ba dapat may pag-alma tayo ng konti pa rin dahil baka paulit-ulit pa rin nila itong gagawin? Wala po tayong hakbang. Kung titingnan natin, baka sabihin nila, nagpa-under lang kami ng tubig eh. Di pa rin naamin. Sinubukan lang namin kung gumagana tapos nagreklamo na kayo kaagad. So, it's better na tinitingnan natin kung ano talaga yung incident sa ibaba kaysa pamaya baka pagtawanan pa tayo. Oo. Gusto ko po malaman ito last na lang bago ko ibalik kay Sir Ted. Last time na ng water cannon po ang China na tumama mismo sa barko po natin, yun po ba pagka ganoon, may effect din po ba dun sa mga nakasakay doon sa loob? Kung titingnan po natin yung impact at kung maririnig natin yung pagtama ng tubig, ng malakas na tubig doon sa barko, meron po talagang epekto yan. Ano pong kung posibleng... ito ay tuloy-tuloy, hindi natin alam, baka kaya niyang palubugin yung barko. Oo. Nung last time pong ginawa ito ng China, ano pong naging epekto dun sa mga sakay na sundalo po natin? Ang ginawa po ng ating mga sundalo ay siyempre umiwas, lumayo. Yun po ang dahilan kung bakit na punta sa hindi tamang direksyon yung barko natin. Kaya yung isang resupply yung rowing vessel natin ay hindi naging tagumpay. Opo. Kumbaga, hindi natuloy, no, Colonel? Totoo po yun, kasi nung tinamaan sila, umiwas sila, of course na sila, then may mga nakaharang pa ng mga, may gumigit-git pa ng mga milisya. So yung kanilang dadaanan po, ay doon na lang sa gustong padaanan ng China. Coast Guard ng China. Kaya hindi po naging successful na makapasok sila doon sa ayong misyon. Opo. Kasi nga, tayo na lang ho ang umiwas kasi baka madisgrasya pa yung mga Pilipino na sakay noong resupply vessel. Sige po, Colonel, ito pong trilateral naval drill sa South China Sea. Ano po ang latest po dito from our end sa AFP po? Dito po sa US, Japan at Australia na drill na ito na hindi po daw tayo kasama so far as of now, no? Meron bang balita na tayo lalahok dito? Wala po kaming balita at wala rin pong official na communication na nalaman ang ating sandatang lakas tungkol sa drill na ito. At hindi rin po totoo yung sinasabi na tayo ay nagkansela. In the first place, hindi po natin alam na mayroong ganong activity. Pero ang pinakahuling pong balita nga, mismo ang Pentagon, ay naglabas ng pahayag na wala namang exclusionary purpose, no, na hindi tayo imbitahan. Opo. Pero kung sakasakali ho ba, nagkakaroon ba ngayon ng usapan na
ang Defense Department at ang Pentagon dito o US State Department tungkol sa gagawin na ito na naval drill ng tatlong bansa? Hindi ko po alam kung sa level ko kung ano yun ang mga napag-uusapan. Okay, sige po, sige po. Salamat po na marami, Colonel. Ano po, dito po sa inyo pagpapaunlak sa aming panayam para lang ho natin malaman ito hong mga totoong pangyayari doon sa resupply mission at para din po mabatid ng ating mga kababayan ang kahalagahan po ng pagkakaisa natin laban dito po sa nambubuli sa atin na China sa ating karagatan mismo, Colonel. Opo. Maraming salamat din po, Manong Ted, DJ Ted, sa patuloy ninyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon. At siyempre po, sa pagiging instrumento para makatulong na magkaisa ang ating bansa para malakas nating ipaglaban ang ating karapatan. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Thank you very much. Si Colonel Medel Aguilar, ang spokesperson po ng AFP. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.